So magandang araw mga mag-aral. Ako nga pala ulit si Binibining Rosia Medion at sa araw na ito, ako ang inyong magiging guro. So bago tayo magsimula, maaari bang tumayong lahat upang tayo manalangin? Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa biyayang aming natanggap at naway gabayan mo kami sa araw na ito. Amen. Pwede ba ang pakiayos muna ng inyong mga upuan at pakikuha na rin ng mga nakakalat na basura? Salamat. At sa ngayon, pwede ko bang hingin ang inyong mga atensyon? Sa ngayon, dumako tayo sa ating topiko. Ito ay napapatungkol sa kahalagahan ng pasisalin sa larangan ng inhenyera at arkitektura. Una, sa komunikasyon sa mga internasyonal na proyekto. Maraming proyekto ang kinakasangkutan ng mga kumpanya, inhenyero at arkitektura mula sa iba't ibang bansa. Nagkakaroon ng kolaborasyon, palitan ng ideya, plano at mga proseso ng konstruksyon. So, ang pasasalin wika ay mahalaga sa papel ng inhenyera at arkitektura dahil dito mas napalawak at nagkakaroon ng malawak na kolaborasyon, pagpa-sharing of ideas para magkakaroon ng mas maunlad na produkto o proyekto. Pangalawa naman ay pagsunod sa mga pamantayan at regulasyon. Bawat bansa ay may mga sariling pamantayan sa kanilang konstruksyon, mga code ng gusali at mga regulasyon para sa kaligtasan. Mayroong mga dokumento na isinalin upang sa katiyakan na ang proyekto ay sumusunod sa lokal na batas. So, ang pasasalin wika ay hindi lang basta-basta na mayroon sila sinusunod na regulasyon at pamantayan upang hindi sila makalabag sa batas. Dahil sa iba't ibang bansa, mayroong kanya-kanyang batas na sinusunod. Number 3, pag-iwas sa mga maling pagkakaunawaan. Ang mga detalye sa inhenyera at arkitektura ay napaka-kritikal. So, masabi tayong iniiwasan nila ang maling pagkakaunawaan dahil maaari na dahil sa simple lang na pagkakamali ng pagkakaunawa ay magdulot ng pagkasira ng gusali o yung mga produkto o materyales ay hindi angkop na gamitin sa proyekto. So, sa ngayon naman ay dumako tayo sa pang-apat. Isa sa mga kahalagahan ng pasasalin wika sa larangan ng inhenyera at arkitektura. Pang-apat ay pagpapalawak ng negosyo. Sa pamamagitan ng pagsasalin ng mga marketing materials, proposals, at mga bagay na may koneksyon sa larangang ito, mas maraming oportunidad ang nabubuksan para sa mga kumpanya sa inhenyera at arkitektura na makakakuha ng mga proyekto sa iba't ibang bansa. So, alam naman natin na ang ating bansa ay patuloy na umuunlad. Ganon din sa ibang bansa. So, may mga proyekto na labas-masok sa ating bansa. At isa sa mga kahalagahan ng pasasalin wika ay ang pagpapalawak ng marketing materials na kinakailangan sa isang proyekto. Panglima, pagsasanay at edukasyon. So, ang pagsasalin ng mga aklat, manual, at iba pang mga materyales sa pag-aaral ay nagbibigay daan sa mga mag-aaral at profesional
na makakuha ng access sa mga pinakabagong impormasyon at teknolohiya sa larangan ng inhenyeriya at arkitektura. So, sa pagsasana at edukasyon, maraming mga estudyante na o mag-aaral na kumukuha sila ng mga dagdag kaalaman sa mga aklat at isa ito sa mga nakakatulong sa ila upang sanayin sila na upang mas mapadali pa nila ang pagkakaroon ng komunikasyon at kolaborasyon. So, dumako naman tayo sa mga hamon at suliranin sa pagsasalin. So, ang una, teknikal na terminolohiya. So, may sariling espesyalisadong bokabularyo na kailangang isalin ng tama. Ang isang maliit na pagkakamali, tandaan, ang isang maliit na pagkakamali sa terminolohiya ay maaaring magdulot ng malaking problema sa mga konstruksyon at disenyo. So, may halintulad na lang natin sa teorya ng Babel, o sa Tori ng Babel. Doon, nagkakaroon sila ng hamon dahil mayroon silang iba't ibang wika, hindi sila magkakaintindihan. So, anong nangyari? Hindi naging matagumpay na natapos ang isang proyekto. Ganon din sa totoong buhay. Kapag may isang pagkakamali, ito ay maaaring magdulot ng aksidente. Hindi pulido ang pagkakagawa at maaaring magdulot din ng madaling pagkasira ng isang bagay. Sunod. So, pangalawa ay ang mga unit ng pagsukat. Mahalagang tiyakin ang unit ng pagsukat ay isinalin at ma-convert ng tama. Dahil, ayun na nga, mahalaga nga na nagkakaroon ng kolaborasyon ang iba't ibang tao sa iba't ibang din bansa sa larangan na ito. Mahalaga din na natitiyak dahil ito ay maaaring magdulot ng hindi matagumpay na proyekto o kagaya na lamang ng isang tulay. Kapag hindi ito na-convert na ang kanyang pagsukat ng kung ilang mga materyales ang gagamitin, kung anong klaseng kalidad ng materyales, ito ay maring sa isang taon ay maring masisira na agad ito at maring masasayang lamang ang effort na naibigay doon. Ang pangtatlo, mga pamantayan at regulasyon. Isa rin ito sa mga hamon. Ang mga pamantayan sa konstruksyon, mga code ng gusali at iba pang regulasyon ay may pagkakaiba na dapat isaalang-alang ang pagsasalin at ito'y dapat na nakasunod sa mga lokal na pamantayan. So, mayroong mga Pilipino na mga architect at mga engineer na pinapadala sa ibang bansa. So, kailangan nilang sundin ang batas doon upang hindi sila maaring magkakaroon ng maling pagkakaunawaan. So, ang apat naman, so ang pang-apat naman ay mga guhit at diagram. Hindi lamang teksto ang mga kailangang isalin, kundi pati na rin ang mga guhit, diagram, at ang plano o ang blueprint ng isang proyekto. Dapat tiyakin na ang mga label at anotasyon ay tama at nauunawaan. Dahil, isa rin ito sa mga hamon dahil kailangan mo talaga ng sapat na kaalaman at isaalang-alang na naisaayos mo at natitiyak na ang iyong guhit at diagram o mga plano mo ay nakaayon doon at mauunawaan ng isang
tao o iyong partner sa isang proyekto. Panglima, panghuli, kontekstong kultural. Dapat din isalang-alang ang kontekstong kultural sapagkat may pagkakaiba ang kultura. Tandaan, may pagkakaiba ang kultura, paniniwala at disenyo sa larangan ng inhinyera at arkitektura. So dagdag na lamang na sa isang bansa ay mayroong sariling kultura, mayroong wika. Dahil yan na sinabi na nga na ang wika at ang kultura ay hindi magkakahiwalay. Dahil kung walang kultura, walang wika. At kailangan din na isaalang-alang ito upang hindi natin upang pagbigay na din ng respeto. So, yun lamang po ang topiko natin sa araw na ito. Maraming salamat sa pagkikinig. Sa muli, ako po si Binibining Rasha Medion from BSED Filipino 3A, and this is all my report. Thank you.